tuwa. Magandang umaga po, Dr. Ricardo. Morning po. Magandang umaga rin, Ma'am Angel at saka Sir Sander. Opo. Dr. Nolasco, ano ho ang pinaghuhugutan ng inyo pong alyansa, yung Tanggol Unang Wika Alliance o TUWA, para po harangin sa Korte Suprema itong plano ho ng DepEd or actually ho, may memorandum order na po na ipatigil yung paggamit po ng mother tongue na mandatory mode of instruction. Pero ang sabi ho nila kanina ay ano naman, optional po, hindi po totally tatanggalin. Pampalubag loob lang yung hindi tatanggalin na optional. Pampalubag loob lang yon. At gusto ko lang linawin na ito'y may kinalaman sa Republic Act 1/2027. Ang gusto pong ipatigil nito, yung mother tongue-based multilingual education na itinatadhana ng RA 10533. Yun po yung plano ng RA 1/2027 kung hindi po mapipigilan ng Korte Suprema. Ang batayan po ng aming petisyon ay ang sumusunod. Nilalabag po nito yung karapatang pantaon na magpahayag or freedom of expression ng mga bata. At yung access nila, nilalabag din sa dekalidad na edukasyon, yung tinatawag na accessibility to quality education sa wikang lubos po nilang alam. Ito'y mga karapatang ginagarantiyahan ng konstitusyon, ng lokal na batas at international na kasunduan na pirmado po ang gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, nabanggit po ninyo yung pagiging optional. Ayon po sa RA 1/2027, maaari daw gamitin ang L1 o yung first language o yung mother tongue kapag monolingual ang klase. Gaya ng nabanggit ko po kanina, pampalubag loob lang ito dahil karamihan ng mga klase ay multilingual. May dalawa o mahigit pang L1 o mother tongue ang mag-aaral. Hindi lang po ito, katakot-takot pa na kondisyones ang inilagay sa L1 na klase gaya ng kompletong materyales, language mapping at proficient na guro. Wala pong ganitong kondisyon para sa English at Filipino. At dahil dito, ito po ay paglabag sa Equal Protection Clause at ito rin ay paglabag dun sa anti-discrimination na batas. Pero kanina kasi Dr. Sir Nolasco, ang binanggit po ng DepEd kasi ang parang goal lang naman nila dito, partner, 'di ba? Kasi halimbawa yung module ng isang estudyante ng isang paaralan, wala naman Chabacano language Kumaga parang English or Filipino language lang. So para hindi mahirapan na maintindihan ng bawat bata, especially kung ikaw ay na-transfer sa isang lugar to another lalawigan, Dr. Nolasco. Mga special na mga kaso yun Hindi po nito tinatanggal yung fundamental na paglabag sa karapatan ng mga bata na maturuan sa wikang lubos po nilang naiintindihan. Wala po kaming problema doon sa kailangan matuto ng Pilipino at English. Wala pong problema dyan. Pero dapat nakaprograma po ang pagkakatuto. Ang isa pong batayang strategiya ng edukasyon is to start from where the learners are and from what they already know. You proceed from the known to the unknown. Nilalabag po ng RA 1/2027 ang batayang prinsipyong ito ng edukasyon. Sa ilalim po ng mother tongue-based multilingual education, ang strategiya po
ay dapat maging lubos ang kaalaman ng mga bata sa kanilang L1 o mother tongue at sa kanilang kultura na L1. Sa makatwid, sa elementarya, sa ilalim ng RA 10533, yung mother tongue-based multilingual education, pinapatalas at pinapalalim ang kanilang kaalaman sa L1, tinuturuan sila sa elementarya ng Pilipino at English para tumibay ang kanilang kaalaman sa dalawang wikang ito para pagdating sa high school, maaari na po itong maging punong medium of instruction sa high school. Yan po ang nakalagay sa ilalim ng batas. Noong umiiral po yung mother tongue-based multilingual education. Pinaliktad po ito ng RA 12027. Gaya nga ng nasabi ko sa isang interview, inamputate po, pinutulan ng leeg yung mga bata dun sa kanilang foundational year. Kaya, kung lilinawin po natin, ang mother tongue-based multilingual education ay L1 plus L2. Sa makatwid ang pagkakatuto po at ang pagtuturo ng English at saka Filipino ay bahagi po ng mother tongue-based multilingual education. Pero itong DepEd na ito at ang mga legislators may distorted na version ng mother tongue-based multilingual education. Sa halip na L1 plus L2, ang gusto na nilang ipalit ay purely L2 education. Yun po ang dinadala po namin na batayan sa paghingi sa Korte Suprema na supilin o wag ipatupad yung RA 12027. Ngayon, ito po ang isa pang malalang aspekto nitong RA 12027. Papatawan ng kasong administratibo ang sino mang lalabag. Wala po itong makikita na mga sa ibang mga batas na pang-edukasyon natin. Ang problema dito, hindi pa tinukoy sa batas kung anong espesipikong akto ang maaaring kasuhan at anong parusa pa ang ipapataw. Sa makatwid, malabo. So, ang idudulot po nito ay anxiety, lalo na sa mga guro at mga punong guro. Dahil hindi po nila alam kung yung nakaambang patalim ay iuulos na sa kanila o hindi. Dito rin sa petisyon na ito, binatikos din po namin ang sobrang pagpapahalaga sa Ingles bilang kapantay na wikang panturo ng Pilipino. Tandaan po natin, Pilipino ang wikang pambansa at dapat itong bigyan na higit na preferensya. Hindi ito parehas dahil ang mga Ingleserong mag-aaral ay wala pang 2% of all learners ayon sa DepEd. Sa makatwid, iwinawalang bahala nito ang karamihan ng mga learners. Iwinawalang bahala din natin ang isang dahilan kung bakit kulela tayo sa mga international na pagsusulit gaya ng Program for International Student Assessment. Tuwing lalahok tayo sa mga pagsusulit na ito, ang nangyayari po, lagi pong kulelat ang Pilipinas sa mga pagsusulit na ito. Ang isa pong dahilan dyan, hindi yung tanging dahilan, pero isa sa pinaka-importanteng dahilan ay yung sobrang pabebe natin sa Ingles. Dapa na nga ang score natin sa kalahatan.
Pero natuklasan po dito sa mga international na mga pagsusulit Yes. na ang mga score ng mga Ingleserong Pilipino ang mas mababa kaysa dun sa hindi nag-i-Ingles na mga mag-aaral. Kaya hinihiling po namin sa Korte Suprema ng buong galang, pigilin po natin ang pagpapatupad ng RA 12027. Ang mga petitioner po sa petition na ito ay binubuo ng mga bata. 15 ang mga bata. Kasama yung kanilang mga magulang, kasama ang mga guro, kasama ang mga katutubo, kasama po ang bangsamoro, kasama ang mga bingi, at lalo na ang mga linguistic minorities. Opo. Malaking pinsala po ang maidudulot kapag hindi napigilan ang pagpapatupad ng RA 12027. Ayon sa estimate namin, ang maapektuhan ay hindi kukulangin sa 8.7 na milyon na mag-aaral sa K-3 na klase. Kapag isinama po natin ang buong elementarya, lalawak po ang pinsala sa 12 milyong mag-aaral. Opo. Pero how confident are you, Dr. Nolasco, na kakatigan po ng kataas-taasang hukuman yung decision nyo po, ang itong petition nyo po? Hindi po kami magpapile ng petisyon kapag wala pong batayan. Pero nasa sa Korte Suprema na ang desisyon. Ang hindi po nalalaman ng maraming tao po, kung inyong mamarapatin, na ang issue ng wikang panturo ay nahatulan na ng Korte Suprema noong 2018-2019. Parehong mga issue yung naisalang dito. Yung mga nagdedemanda noong 2015 or 2016, nung lumabas yung MTBMLE, ay ang kontensyon nila sa ilalim ng konstitusyon, ang pinapayagan lang maging punong wikang panturo ay Filipino at Ingles, at yung mga tinatawag na regional languages or mga mother tongue ay auxiliary or pantulong na wika. Yun po ang asunto, the same na claims na pinagbabatayan nitong RA 12027. Nag-rule po ang Korte Suprema sa pagkakataong yon at sinabi nila mali ang kontensyon na ang mga regional languages o mother tongue ay wikang Auxiliary, pantulong lang. Sapagkat sinabi nila, maaaring ang ginawa po ng Korte Suprema, binalikan ang diskusyon ng Constitutional Commission at nakalagay po ron na maaaring maging pangunahing wikang panturo ang mga mother tongue sa nakabababang antas ng edukasyon. Yung po ang sinasabi po namin. Kaya kami po ay in-exhaust na po namin ang lahat ng administrative remedies. Dumalo po kami sa mga hearings ng Kongreso. Dumalo po kami sa hearing sa Senado. Subalit mukhang nagbibingi-bigihan ang ating mga mambabatas. Ito po ang dahilan, wala po kaming pagpipilian kung hindi umakyat sa Korte Suprema para hatulan po ito. Kung sakaling hindi po kami palarin na mabaliktad at ma-declare na null and void yung RA 12027, hindi po kaming mag-aatubili na iakyat ito sa Human Rights Council ng United Nations
para paghatulan po nila kung tama po yung aming asunto. Sapagkat pirmado po ang Pilipinas sa napakaraming instrumento galing gaya ng Convention on the Rights of the Child at mga economic, political, social rights. Noon ho bang binabalangkas po itong Republic Act 12027, yung Enhanced Basic Education Act? Kayo ho ba ay naging bahagi po nung diskusyon o nahingan ho ba kayo ng opinion tungkol dito noon? Ay, lahat po ng mga inimbita kami, dumalo po kami. Pinakita po namin yung lahat ng mga ebidensya sa kanila. Pero hindi po kami pinakinggan. Ang totoo po niyan, bibigyan po ko po kayo ng isang halimbawa fact na hindi alam. Noong tinanong, alam niyo po ba na hindi pinirmahan ni Presidente Marcos ang RA 12027? Wala pong lagda ang Pangulo sa batas na ito. Ito po ay tinatawag na nag-lapse into law. Dahil sa ilalim ng batas, kapag hindi po pinirmahan ng Pangulo sa loob ng 30 days, mag-lapse into law. Ngayon, ang tanong, bakit hindi pinirmahan ni Presidente Marcos Jr. itong batas na ito? Nagkataon po, tinanong ng Office of the President yung PIDS. Yung PIDS ay ang tinatawag na Philippine Institute for Development Studies. Ito po ang think tank ng NEDA. Tinanong rin ang komisyon sa wikang Pilipino kung ano sa palagay nila ang batas na ito. Pareho po ang nagsabi at nagmungkahi sa Office of the President to veto, ibito po ang batas na ito. Ngayon, ang ginawa na lang sa haka namin, dahil may mungkahi po ang isa, dalawa sa pinakamatataas na institusyon na hinihinga ng payo ng Office of the President. No? Ang ginawa na lang po, nag-lapse into law na lamang. Pareho ang nagsabi, ibito ninyo sapagkat this unfranchise napakaraming mga learners. Ang hindi po nakita ng Senado at ng Kongreso ay yung issue ng accessibility. Ang accessibility dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas ay nabigyan ng edukasyon na accessible sa karamihan, mayorya ng mga Pilipino. Ilan lang po yung nagsasalita ng Inglesero sa bahay. At ayon pa sa mga international na pagsusulit, bagsak naman. Tumbalik sa karaniwang kaalaman, mas kulelat pa ang score ng mga Ingleserong ito. Huwag nilang sasabihin na kaya kulelat ang mga Inglesero ay dahil sa mother tongue-based multilingual education. Bakit? Sapagkat nung bago pa man ng MTBMLE noong 1995, 1999, 2003 at 2008, bago pa man umiral ang MTBMLE, tuwing sasali na tayo sa mga international na pagsusulit, nakita na yung isang malaking butas. At ang butas na yon ay gumagamit po tayo ng wika na hindi nating sarili. Samantalang yung mga ibang mga bansa Japan, na sumali Korea, dun sa mga Korea, China. China. Lahat. No? Halos
halos lahat ay gumagamit ng wikang sarili. Number 1 po tayo sa buong sumama dun sa mga international na pagsusulit sa paggamit ng wika na hindi natin sarili. Ano po ang isa sa mga epekto nito? Ay kulelat po tayo. Pwede nating sabihin nasa top 5 tayo, pero counting from the bottom. Yun lang. Opo, nasa Dulo. pinaka-dulo. Opo. Okay. Opo, Dr. Nolasco, maraming salamat Thank po. you At kung po. sakali po na umusad po yung inyong petition sa Korte Suprema, tatawag ho kami ulit sa inyo, sir, ha, Prof? Okay. Wala pong problema at nagpapasalamat ako dun sa inyong programa at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na maipaliwanag ang bagay na ito ng mas lubusan. Nagpapasalamat po kami at mabuhay po kayo. Maraming salamat po si Dr. Ricardo Maria Duran Nolasco. Siya po ang convener ng Tanggol Unang Wika Alliance o